nanginginig to Joshua chapter 14 verse 10, may silang po ito ngayong gabi. Joshua chapter 14 verse 10. Pag-aaralan po natin ito. Joshua chapter 14 verse 10. Pag-aaralan po natin yung secret of faithfulness in the ministry. Secret. Actually, hindi na po ito sikreto. Pero ano ba yung, sa Tagalog kasi yung kaparaanan? Paano at bakit kayo tatagal sa paglilingkod? Kasi kaya po marami po ang makikita ninyo through the years ng ating ministry, may mga nawawala. Amen? Salamat po sa Diyos, kayo hindi. Ano ang sikreto? Ano ang mga recipe? Kumbaga, ang tawag natin, recipe, tawag ano? Mga, sa Tagalog recipe. Ingredients. Iba pa yung ingredients na yun. Kasi natin recipe sa Tagalog. Sangkap. Sangkap sa pagpapatuloy sa paglilingkod. Okay? Yun, maganda na Tagalog ngayon natin, sangkap sa ministry, sa paglilingkod. Verse 10, and now behold, the Lord hath kept me alive, as he said, this 45 years, even since the Lord spake his word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 45 years old, 85 na po siya, and yet I am strong this day, as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now, for war, both to go out and to come in. Now therefore give me this mountain, whereof the Lord spake in that day, for thou heardest in that day how that Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Now, buksan niyo po, ipitan niyo po yan, babalikan kayo. Actually, ginamit ko po yung jumping board. Balikan po natin yung aking favorite verse sa John, 1 Timothy chapter 1, verse 1. 1 Timothy chapter 1, verse 12. Pakitingnan nga yung bata, turokot sa labas, sabihin, mamaya lang na, may service lang tayo. Mamaya ng konti. Sabi niya, and I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Okay? Tayo po muna yung manalangin sandali. Maraming Diyos, palain niyo po ang aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami at makita po namin based on the Word of God ano ang mga prinsipyo ito. Salamat po at may manalangin sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napigat po kayo po. Sabi po dyan, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Kristo na ating Panginoon na ako ay pinaging dapat niya at idinilang niyang tapat at inilagay niya sa paglilingkod. Na kung titingnan niyo po ang talata, wala po tayo diyang ginawa. Wala tayo diyang bahagi. Lahat po yan ay ang Diyos ang nagtakda. Alright, amen. Amen? Sapagkat alam ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat eh. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos. Tapos namin, yan! Ay, tama na po sila eh. Kanya lamang, pinaging dapat tayo ng Panginoon. Hindi yan dapat makasama. Sabi ng Biblia, ibinilang yan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? So, kaya po ito, mga bagay na ito, ay isang ating pribilehiyo na kung bakit tayo na andito lahat pare-pareho, ay dahil po sa Panginoon na tayo po ay ibinilang at pinaging dapat. Pero minsan, along the way, ay tayo po ay maraming nadadaanan. May problema sa bahay, problema sa sarili, may problema sa pera, may problema sa kapamananampalataya, at kung ano pa pong nararanasan, may ito'y pinipressure po tayo para tayo manghina, para hindi tayo magtapad, at minsan nakakatrabaho, napipressure, nawawala sa gawain, na which is hindi po talaga ang inang kalooban ng Diyos. Ano ho? Amen? Pero, ano po ang sikreto? Kaya po dito, ibang mukha naman po yung ating titignan, sapagkat ito may pinilits ko sa inyo ng mga nakaraan. Pero ibang mukha naman, ang titignan natin, nung nakaraan ay yung katapatan ni Caleb. Ang titignan naman natin dito, papaano si Caleb naging tapat? Okay? Nandiyan po kayo?
Napag pinag-aralan po natin, binanggit po dyan ulit, no? Sa verse 7. Ang sabi niya, 40 years was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him word again, and it was in my heart. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt. But I wholly follow the Lord my God. Dalawang po ang dalawang bakit po inyong makikita dyan kung bakit si Joshua o si Caleb, dalawa sila, actually si Joshua at si Caleb, kung magtataka po bakit sila nanatili. O pagbabalikan niyo po sa Numbers, mga kapatid, yung kanilang mga kasamahan, wala po silang ginawa kundi lahat ay magreklamo. Tama? Amen? Lahat po sila, hindi lang puro reklamador, kundi lahat sila, ang ibinabato nila minsan lagi ay si Moses. Lagi nila sinisisi si Moses. Dinala pa kami ng Panginoon para kami wala bang libingan doon sa Egypt at dito kami papatayin. Dahil ba madaling magbukay sa disyerto? Namimiss namin yung mga leeks, yung mga cucumber, yung salad with mayonnaise. Di ba? Basahin niyo po nakalagay yun eh. Namimiss namin yung mga fish. Namimiss namin yung bawang, yung sibuyas, mga spices. Hindi na kami nakakatikim ng karne. Puro sila reklamador. Puro sila reklamo. And I tell you, brothers and sisters, kasama si Joshua at si Caleb doon sa camp na yun. Amen? Natidinig nila yung mga laging paninisi kay Moses. Natidinig nila yung laging pagsumbat sa Panginoon. Natidinig nila yung usapan kung paano nila nalalapastangan ng Diyos. Nandun si Caleb at si Joshua. Pero ang tanong, bakit po sila nagpatuloy? Bakit after ng 40 years, habang sila'y nagbabiyahe, habang sila nadoon at pinatay po sila, nagpadala ang Diyos ng viper? Di ba? Para tuklawin sila. Halos lahat po, mga kapatid. Dalawa lang yung nakapasok sa promised land na galing ng Egypt. So natinig po lahat ito ni Joshua. And I tell you, mga kapatid, lagi natin sinasabi, di ba nakakahawa minsan yung pangit na usapan? Amen? Pero tanong, bakit hindi sila nahawa? Bakit sila nanatili na naglilingkod sa Panginoon? Ano ang sikreto, mga kapatid? Ito, mga sikreto. Hindi ko alam kung bakit. Bago ito, brother. Hello. Hello. Now, tuloy po tayo. Ang tanong po natin, bakit? Anong naging sikreto? Kasi sabi nga natin, yung mga mission, madaling makakahawa po yung mga katabi ninyo. Siya nagkikwentuhan, naging sa church, naging sa pastor, naging sa kapakapatilan, sisirap kayo. Minsan, kunyari, nag-visitation, kunyari, ay, sister, napadaan na ako kasi namalingki ako dyan sa ilan nyo. Ay, sister, nagpatay ako ng damig dyan sa may kabila. Ay, nakita kita. Pero yung pala talaga ang purpose, chismisan kayo. Take one, amen? Nangyayari, kasi amen? Tapos, ito ngayon, ang daming problema. Ay, siyempre nga naman, hindi naman immune din si Caleb at si Joshua, yung kanyang pamilya, na nakakalalas kasi siyempre paliparas naman sila ng ating ng bawang, na sibuyas, ng isda. Kahit sila ay alipin sa Egypt, at least masarap yung pagkain. Eh, siyempre, mga anak din naman ni Joshua at ni Caleb na nagreklamo din, Dad, Pa, Tay, bakit nga mo, natinig ko sa kalaro ko yung bakit pa tayo pumunta ito sa Wilderness na pagkain, init, wala tayong kumot dito. Pero, hindi nila nakikita yung provision din ng Diyos na yung mga anak nila, habang lumalaki yung paa, lumalaki yung sapatos. Di ba? Habang lumalaki po yung katawan nila, yung damit din, flexible, lumalaki, may. Ang ganda po ng tela na yun, ha? Ano with me? Hindi bumabango kahit walang labahan. Natinig din ng mga anak nila. Natinig din ng mga asawa ni Caleb at ni Joshua. At natinig din ni Joshua yun. Pero ang tanong, bakit sila nanatili? Isa po makikita niyo po dyan sa verse 8 and 7 and 8. Una, tingnan niyo po sabi ng Bible. Chapter 14, verse 7 and 8.
40 years old was I with Moses, the servant of the Lord. Then, pagdating po sa dulo ng 8, nevertheless, my brethren that went up with me, tingnan niyo po ha, nandiyan po ba kayo? Say amen. Say amen. Sabi, nevertheless, my brethren that went up with me, so kasama siya, made the heart of the people melt. Pati po yung 10 spy, nakasama nila, ay pinakanghina yung mga kasamahan nila. At kasama sila ron. Katunayan kung mayroong mga karapatang ma-open, yung dalawa bakit? Nung sila'y mag-report, hindi sila pinaniwalaan sa katalang sila ang totoo. How many times ganyan mga kapatid, na kung sino yung nasasabi ng totoo, siya hindi pinapaniwalaan kasi minsan yung nasasabi ng totoo, o konti, at mas maraming naniniwala sa mali. Di ba ba? How many millions of people are there, and those people are believing just a 10% who got reported badly? Nasabi nila, ay, andun kami sa tuktok ng bundok, doon sa Cadiz Barnea, kumakain kami ng grapes, ay talaga naman sinalaki nga ng santo, ang tamis-tamis, at ang aming dessert ay honey. Pero habang linitigan namin yung ulam, ang laki-laki, tapos ang lalaki din ng mga anak ni Anakins, mga kapatid, mga pinsanin, mga tito ni Gulayan. At talaga naman kahit grasshopper lang, di ba? Natinig ko ng mga tao. Ang tao mabilis mapaniwalaan sa mali. Pero tanong, bakit hindi sila nahawa? Bakit sila nagpatuloy? Si Moses nga nahawa eh. Di ba? Pero bakit sila napili? Una, ang sabi dyan ng verse 7, 40 years was I went Moses, the servant of the Lord. Ang isang makikita niyo po mga kapatid, si Caleb at si Joshua lamang ang close sa kanilang leader. Sa 12 spy. Are you listening? Are you listening yun? Sa 12 spy, si Caleb lang po at si Joshua ang close. Nitatandaan niyo po yan nung dumaban sila sa mga Amalekites? Say amen. Tatandaan niyo yung preaching na yan? Na habang nakataas yung tungkod ni Moses, nananalo sila. Tapos bumababa yung tungkod ni Moses, natatalo sila. Anong ginawa ni Caleb at ni Joshua? Nandun yung isa sa kaliwa, nandun yung isa sa kanan. Nasaan yung 10? Mas marami sana, mas maganda no? Sabi niya sa ako naman bro, ito, mayroon pa tayong espernas yan. Sige kami naman, pahinga naman tayo, matulog naman tayong dalawa, kami naman. Nasaan sila? Pero si Caleb lamang po at si Joshua ang nagtyaga. Nung nakikita nila bumababa yung mga kamay ni Moses, hindi nila sinigawan na, hoy Moses, magtyaga ka, pilitin mo, taas mo kamay mo, natatalo kami dito. Di ba? Pero hindi, anong ginawa ng dalawa? Habang nakikita nila yung kahinaan ng leader nila, sabi niya, dito kami sa tabi mo, sir. Aalalay kami sa inyo. Are with me, amen, brothers and sisters. Amen. Para kayo po'y magpatuloy sa ministry, dapat po kayo talaga, malapit po kayo sa leader. Amen. Support po kayo sa leader. Pag hindi mo talaga kayong supportado nyo ang leader ninyo, madali po kayong manghina. Kasi minsan hindi nyo po nalalaman, may mga bulong-bulong po dyan sa tabi-tabi. Si Pastor, project na naman. Si Pastor. May maririnig po kayong mga ganyan, mga bulong ng mga demonyo. Hindi ko po sinasabi demonyo yung mga mananampalataya. Kundi, ginagamit po yung mananampalataya para bumulong. At napapabulong naman. Ginagamit siyang, anong laro yun? Yung relay. Parang may laro ng nakaraan, ano? Ang bulong ni Mahal. Napanood niyo yun? Ang kalabas na. Ay, pintas ako nga. Ako galing sa tulo eh. Ang nakuha, iba nga. Minsan may mga bulong ni Mahal sa simbahan na ating napapakinggan. At minsan yung mga bulong na yan, yung dilis, nagiging balyena. Yung tuko, nagiging buhaya. Tama niya? Yung kamatis, nagiging suha. Dumadami. Pero kapag kayo po'y laging na katabi niya, nasa side ng leader, sumusuporta. Kaya nga po mga kapatid, hindi kayo close. Hindi kayo
supporter sa leader. Amen. Eh, hindi naman po pwedeng lagi kami lalapit sa inyo. Ilalapit niyo po yung inyong sarili. Pastor, sa paano kaparaanan? Mayroon po kasing mga panahon na gagamit lang po ako ng pangalan na. For example, si Nanay Eder na dito sa. May mga panahon na kakailangan mo si Nanay Eder. Pero may mga panahon na hindi si Nanay Eder ang gagamitin si Sister B. Hindi naman Sister B ang gagamitin darating ang panahon sa spare of attention. Kung hanggang sa pasa-pasa kayo, hanggang sa likod. Andiyan po ba kayo? Sige. Pero minsan, kung makikita niyo po, pag nag-announce si pastor ng pangangailangan sa church man, sa kanyang personal niya, minsan alam ninyo na kaya niyong tumugon. That is the Holy Spirit. Are you with me? Kaya niyong tumugon. Kaya niyong mag-response. Pero ini-ignore niyo. That is your opportunity to be close with your leader. Amen. Na minsan hindi natin ginagawa. Kasi hindi naman po lahat ng panahon kayo magagamit dahil ang iba-iba tayo ng kakayanan eh. Sa inyo po ba? Pero that is your opportunity. Yun po ba simpleng communication with your pastor, with Mount Bisna. Simpleng communication man naman. Minsan nga kahit text eh, napakaganda eh. Yun ba minsan, ito po, binabanggit ko lang po sa inyo. Minsan nakatikim kayo ng masarap na luto, pumunta kayo ng isang restaurant. Huwag lang yung tira-tira ha. Ay, paano na yan? Kaya, parang nasa aso namin yan, pero nasa pusong bibig ko kay pastor. Huwag naman, gano'n naman. Nakatikim kayo ng masarap na luto. Pabalot kayo natin to. Bilhin natin ito yung pastor, matikman niya. And that is one way. Nakikita niyo po ba? Amen? Amen. That's one way. O saan man? Sa pastor daw, walang kasama. Ako tinuturuan ko itong mga worker. Sabi ko, pag tayo pumunta sa isang fellowship o sa isang conference, huwag kayong kakain ng sarap na yung pastor ninyo, pinababayaan nyo nakapila. Tinuturuan ko yun. Huwag kayong masasali na kayo sarap na sa kakakain yung pastor ninyo, hindi nyo napapaglito na. Sinasabi ko yung mga yan, kasi na-training ko. Bago ako kumain, pinipiyak ko muna yung pastor ko kumain na. Bago ako uminom, pinipiyak ko muna yung pastor ko na ikuha ko na ng baso, nalagyan ko na ng tubig. That is one way. Yung pagtugon, pastor, basta, minsan, kapatid, hindi naman lagi ikaw itatap eh. Kapatid, kailangan mo ano mo eh. Minsan, so, pasisa ka na eh. Kasi alam mo naman, halata mo naman, talaga nagdadahilan lang eh. Binibigyan ko po kayo bilang pastor, bilang leader, kagaya ni Moses, na minsan nakikita ninyo, may mga kahinaan kami. Amen. That's one way para kayo maging extension ng pastor. Bakit? Para nga kayo maging mga, yun ang partner ng ministry natin eh. Kasi si pastor, hindi naman perfecto tayo eh. Amen po ba? So itong ganitong ministry, itong ganitong kaparaanan, kung bakit sila nanatili, kasi kasama sila sa camp. Kung ano ng mga balita, kung ano ng mga bad news, kung ano ng mga report, kung ano ng mga pula. Pero ano sila katabi ni Moses sa tabi nila? Ano mang mangyari? Sa tabi ako ni Moses. Kasi kay Moses na nagipag-usap ang Panginoon, hindi dun sa tao. Nakikinig kayo? Parang si Abante, Pastor Abante, isang araw yung kanyang choir directress. Pastor, nanaginip po ako kagabi. Oh, sister, ka nanaginip? Pagod na pagod ko siguro. Sabi ni Pastor Abante. Eh, yung pala, paraan lang niya, para sabihin ni Pastor, ginamit pa yung panaginip. Ang sabi po sa akin ni Jesus, yung daw pong road ng choir natin, palitan na natin. Sabi ni Pastor Abante, talaga ba? Ako naman nagtataga sa Panginoon. Sa iyo sinabi, hindi sa akin, ay ako pastor ko ito. Kasi, kahit pa matalino ka, kahit pa magaling ka, kahit pa edukado ka, pagdating sa church, hindi siya mangungusap sa iyo sa pastor muna. Amen. At yung pastor naman, may nagtatanong, pastor, ikaw rin naman pala na susunod. Bakit tinatanong mo pa kami? Diyan ka mali. Si pastor kasi hino-confirm kung kalooban din ng Panginoon kasi pag nakausap na siya, ganito ba nangyari? Pag kinausap si pastor,
yung mga membro, palalambugin naman ang puso. Kaya pag ako'y nakapag-usap, Panginoon, although hindi nawawala ng kontra. Yun yung confirmation. Arinig mo sa iman. At tanong kami sa inyo. Kasi palagay mo kapatid. Minsan hindi nyo lang po alam tanong kung sa mga tatay sa nanay. Palagay mo, may naisip ako ganito eh. Gusto maganda yun. Minsan hindi nyo lang lalaki ko pa lang. Kaya kung ugali mo po yan kahit sa nanay, sa people, kahit pag-usap po ako, hindi naman ako pwedeng malayo sa inyo eh. Ibig po, wala tayong favoritism dito. Tapos tingin mo. Isa kausap ko mga people na leader, tapos tingin mo lang. Pero hindi nila alam. Mayroon ng confirmation sa puso ko na nilagay ng Panginoon sa isip ko. Tinatanong ko lang kasi ang aking laging prinsipyo, gusto kong malaman, di kasi tiyak yun, ang Diyos, pinihanda yung puso ng tao. Kaya ba, kasi ikaw lang naman susunod, bakit nagtatanong ka pa sa amin? Ay, hindi ka nakakaintindi ng leadership. Yun yung tama. Kasi pag hindi mo tinanong yung mga tao mo, baka hindi mo lang, baka ang nangyayari sa'yo, dictatorship. Hindi leadership. Naintindihan niyo po ba? Pero hindi mo naman alam na hindi lang naman ikaw kinakausap eh, ang dami niyan. Iba-iba yung isa ng pananaw. Kinukonfirm mo ngayon, Panginoon. Parang kinukonfirm dahil ganito nga. Okay nga. Yun yung nakakonfirm sa puso mo yun. Akala mo iba, tinatanong mo pa, hindi mo alam. Pag ikaw ang desisyon na hindi mo sinabi yung mga tao, hindi mo sila tinanong, dictatorship ang tawag doon. Sabi ng Biblia, or ang ibang term sa Bible, lordship of the flock. We are not lords, we are under shepherd. Say man. Pero, dapat lahat kayo. Pumunta kayo sa isang lugar, piyak yan, nakatikim kayo, kahit ako sarap naman ng lollipop na ito. Si Pastor kayo ng lollipop na ako nga po sabi ko po sa inyo galing po ako ng, yung pinag-anuhan ni Pacquiao ng boxing sa Macau, Venetian, ang ganda po niya. Yung kisa niya, kala mo pag tumingala ko kayo, parang kayo nasa langit. Pasok po ako rin. Alam niyo po, meron ako doon natikman na isang napakasarap na kalit-liit na, alam niyo, ingatan ko yun. Binigyan ko rin ng pastor ko. Mahilig ako niyan yung mga remembrance. Pati toothpick. Meron ako yung toothpick ng Venetian. Hindi ko pinakot ko. Pero alaala lang. Yun lang. Kahit ako sa misis ko, ganyan po, naging ugali ka. Hindi ako ganito dati. Yung mga kahit saan ako pumunta, pipilitin ko kahit saan. I always communicate with people. Especially sa aking asawa. Meron ako yan. Ito, tingnan mo, nakita ko rin. Tingnan niyo kayo, pumunta kami ni Ma'am sa Kaliman. Mayroon akong binibigay sa inyo. Now, bakit? Binibigyan ko po kayo ng example kasi ang isang kaparaanan kung paano kayo tatagal at mananatili sa ministry, mga kapatid, dapat kayo po ay mayroong communication with your pastor, with your leaders. Parang anak. Pero kayo nanay, mga magulang. Wala tayong favoritism. Pero tingnan niyo yung anak ninyong malambing. Tip ito sa mga anak. Tingnan niyo yung anak niyong malambing. Subukan niyo mag-asawa parehas yung malambing at hindi. Sino mas naninis niyo? Parehas na sila naninis. Sabi ko ba, hindi kasi ako pastor gano'n. Mali yung ganyan ugali mo. Alam mo, ang pagiging malambing at pagiging thoughtful, nakakapag-adjust yung pili mo yung pag-aralan. Amen? Sabi, ito na kasi ako pastor nung nilikha ako ng Diyos. Ito ang pagkakala lang sa akin. Talagang hindi ako, bato ako pastor, bato. Oo, ang Diyos ay lumikha ng bato, pero hindi ka bato, ikaw kay tao. Ay, pastor, talaga, siguro ang dugo na nalalagay sa akin buhaya. Hindi mo totoo yun eh. Amen? Tuko, pastor, tuko. Hindi mo po totoo yan. Say amen. Ano yun eh? Sikapin niyo po yan. Young people, nanay, tatay, communicate with your leaders. Communicate. Kasi, nalalaman niyo minsan yung damdamin ng pastor niyo. So, naman po to. So, kaya sabi ko,
po ni Pastor Rapas, nung kami huli na, kami naging kaklose ni Pastor Hernandez. Kasi si Pastor Hernandez, iba pong personality niya. Hindi yan madaldal. Pero pag nagsalita yan, dalawa lang yan. Pangalawa, hindi kanya pupurihin sa harapan. Tatangay ko nga. Eh di hindi ko matitig yung papuri niya. Eh isa tayong tao, di ba na gusto natin. Kaya iniba ko yung aking style. Pero isa po, hindi siya madaldal. Magtatayo lang siya ganyan, hindi siya magsishare. Kaya ko siya namin sininterpret ng marami. Kami hindi, Pastor. Hindi ka mo kayo na. Bakit? Ilan po ba, Pastor, na ganyan eh? Tapos tingin nyo, ay, bagay. Saka siya nag-i-explain doon sa mga close niya. Kaya naintindihan namin siya. Kaya ako iniba ko yung style ko, ini-explain ko sa inyo. Nararamdaman ko kung ano nangyari, para nababasa ninyo kung nasaan ako. Naintindihan niyo po ba? Amen? So, okay? Now, number 1, gusto niyo manatili, nagpapatuloy sa ministry, huwag kayong, ito yung pangalawang punto kasi, pero yung una, dapat maging close kayo sa leader. Alalay kayo. Amen? Sino pa ba naman yung kahit isang cupcake man lang? Pastor, dahil po ako ng Davao. Meron bang cupcake na, na durian? Meron. Meron na yan eh. Kung wala pa. Pastor, yung durian cake mo. Yan mo lang. Gusto. Pasikreto ko. Ang malaking bagay yan eh. Hindi naman. Pastor, nakapunta ako sa restaurant na sarap-sarap. Mag-iipon ako. Isang araw dadalhin ko ang pastor ko rito. Hindi mo sama yun. Hindi mo sama yun. Alalay ka yun. Kasi si pastor, hindi makaya bumili mo. Makaya kumain minsan doon. Naiintindihan niyo, Eman? Although, sabat lang na yun. Dahil sabi ko sa inyo, ang inyong pastor naman, hindi lang naman sa inyo nag-minister. Naiintindihan niyo, Eman? Kaya kami po sabi yung tata kayong iba. At may mga kapatid din naman ginagamit dito. Punta kami ng Baguio. Alam natin na sasabi doon, di meron na simbahan. May mga kapatid na dumating, hindi nyo alam. Pinagabot sa amin ng 3,000, sa amin, pinagabot sa amin. May nakalikot din kami. Bayan na sa namin laki. Bigay ng mga kapatid dyan. May mga kapatid tayong aalis na, aabutan pa kami. Yun ay the way of... Ay, sabi ko sa inyo, pag kami nalalangin, umaalingaw mo yung inyong mga pangalan. Honestly talaga, pag hindi mo lang yung nakakaalala, puro kayo, sarap-sarap ng kain nyo sa bahay, hindi mo nakaalala ng pastor, kung isang hindi nakaalala ng panalangin. Wala, nakikita ko lang kayo pag linggo. Tapos linggo na, late pa, nauna pang umuwi, hindi ka man lang kamayan. Hindi mo naman pa-thank you. Thank you po, pastor, tinamaan niyo ako, kung piniran niyo, kulang mga alam, magkikita yung pangalan ko eh. Happy. Wala mang ganun eh, nilihan niyo eh. Be close. Kasi pagka-close ninyo, may tumira man. Kilala ko yan. Di ba ba? Amen. Kilala ko yan. Alam ko yan. Kaya kahit may tumitira kay Moses, makikita nyo, hindi nadala si Joshua at si Caleb. Kilala ko yan si Sir, kilala ko yan si Pastor, kilala ko yan si Moses. Pangalawa, ibang mukha naman sabi sa inyo eh. Tingnan niyo po, verse 8 natin naging close siya, I wholly follow the Lord my God. Yun, siya po, the best talaga yan. Naglilingkod kayo hindi sa tao, sa Diyos. Pero ano sabi ng Bible sa Juan? Paano niya sasabihin I love God na yung mga taong nasa tabi ninyo ay hindi niyo mapakitaan ng pagmamahal? See? Nandiyan po ba kayo? Amen? So one way of saying, I love you, Lord, you are manifesting yourself, you are doing something to those who are used by the Lord. Those people who are being used by the Lord. Share ka. Kasi ano sabi ng Bible, pag binasa ninyo, isang basong tubig na ibinigay ninyo sa man of God, yung kanyang reward. May reward ka rin. Tubig lang yun. Kaya sabi ng Bible, nung umakyat sa langit, ako yung nasa ospital, binisita ninyo ako. Ako yung nauuhaw, pinainom niyo ako. Sabi ng mga tao, Lord, kailan ka na ospital?
doon sa iyong mga apostol ay ginawa niyo rin sa akin? So yung pangalawa, what you are doing in supporting the man of God in the ministry of God, indirectly you are doing this in the name of the Lord. Amen? Kaya minsan kahit nakikita mo yun ang witness ng leader mo, magpapatuloy ka eh, kasi alam mo ginagawa mo hindi sa tao eh, dahil sa Panginoon. Natututo tayo. Okay? So, punta na po tayo sa number 2. Paano magpapatuloy? Verse 10. Verse 9. Nagyan po ba kayo? Amen? Amen. And Moses swore on that day, saying, surely the land whereon thy feet have trodden shall be thy inheritance, and thy children's forever, because thou hast only followed the Lord thy God. And now, behold, the Lord hath kept me alive. Makita niyo po, mga kapatid. Number 2 na makita niyo. Di nakita nila lahat ng mga alingaw-ngaw at lahat ng mga pangumulak at pang-aalipusta sa Diyos at kay Moses at yung mga pagsisisi nila bakit sila sumama pa doon sa wilderness. Pero makikita niyo po, nagpadala ng spy na 12, talagang bumukod po yung 2 at yung 10 naghiwalay. Bakit? Alam niyo kung bakit? Sapagkat doon po sa 12 spy, 2 lang ang positibo. Si Caleb at si Joshua. Number 2 principle, kung gusto niyo manatiling nalilingkod sa Diyos, lagi po kayong nasa panig ng positive. Are you with me? Be always on the positive side. Kaya ano sabi natin, team? Positive. Sabi niya, namatay! Kamagalala, may plano ng Panginoon niya. Nalugi! Ibabago ng Panginoon niya. Nanghina! Malalakasin niya ang Diyos siya. Yung pang lagi mo. Nakikita po ba yung mga tao pag nagsalita ka lagi may pula? Nakita na kayo ng tao ganyan? Huwag kayo sasama rin. Hindi tatagal sa simbahan yan. O yung wala na mo kayo makituro, lahat alam. Mahirap po sumama dyan. Magiging matalino ko kayo sobra. Amen. No. Aral me, amen? Yung bang lahat ng gawin mo, pupula ka, sabi kung ganito ginawa niya, ganito. Pero wala naman siya ginagawa. Andun lang siya nagmamasid. Anong tawag ni pastor na dyan? Anong tawag ni binanggit ko sa inyo, sabi ni Pastor Tama yun, tawag yun. Yung taga-masid lang namin. Yung kaya ko sa inyo, 16. May tawag sila dyan eh. Yung lagi lang siya nagmamasid. Di ba yung pumunta sa, nakatagal yung pinito ko sa inyo, pumunta siya sa mental hospital. Kaibigan niya yung guarda sa mental sa Mandaluyong. Tapos, binisita niya, sabi niya, pre, hindi ka pa nalulungkot dito, di ba? Tapos, natinig niya doon sa katabi yung kwarto, may isang baliw doon, sabi niya. Salita na salita, pag-alala, sabi niya, 16. Sabi niya, tama-tama, pre. Bantayan mo muna dito, ako lang ay bibili ng ating mamimerienda. Ha? Ay habang naiiwan siya doon, expectator. May nakita yung isang balik, pabalala 16. Di ba? Saka ano siya, spectator siya, sumilip doon sa butas. Pag silip niya sa butas, may nakahanda pa ng pangtusok yung balik. Tinusok ko yung mata niya. Sabi niya, 17. Pero naghihintay nung sumisilip. Alam ko tayo niya. Tapos galit na galit yung bisita ng gwardiya. Sabi niya, doon ko itong balik na ito. Sabi niya sa baliw, labas ka ha? Ikaw dyan kunyari, ikaw gwardiya. Talaga? Di baliw eh. Ikaw gwardiya, ako yung baliw dito. So siya mo pag-alagala. Pag-alagala siya. Ba't tahimik yung baliw sa labas? Sabi niya ba hindi naglalakad ng 17? Wala, tahimik siya oh. Tataka siya, paano nangyari tahimik itong baliw na ito? Nakaupo doon sa guardhouse eh. Ang ginawa niya, sumilip siya. Pag silip na, sinundot na nung natin, sabi niya, 18. Mahirap mo pag-spectator eh, mapapakamak ka niyan eh. Yung pula naman pula, lagi nakapamayawang. Ako
kahit sa work, nakikita ko sa kanila, hindi lang ako mag-uutos sa inyo. Gagawa ako. Amen? Mga kapatid, dapat matutunan natin ito. Lagi kayo dapat doon sa positive side. Kung may negative, may yung positive. Nalugi, makakabangon din yan. Isipin nyo na lang umaga. Huwag kayo sumama doon sa mga negative. Sabi niya rapat ka, pinataboy, so lingkuhin mo. Huwag kayong milahing baka. Naintindihan nyo, milahing dugong baka kayo din. Ayun ako nakakapulo. Oo nga. Huwag kayo. Kasi kayo po ay dapat maging positibo sa buhay. Kahit saan. Amen? Matanda na siguro ako, wala ng pag-asa. Meron pa. Hanggat buhay, may pag-asa. Amen? Wala na, pastor. Ay, pag nag-discourage ka ba, talagang wala na mangyayari sa iyo. Tama niyo? Bakit? Bakit ko po sinasabi ko sa inyo? Ano sabi ni Khalid? Kung gaano ko kalakas na ako'y 40 years old, ngayon pa rin malakas pa rin ako, ha? Astig yan. Sige lang, matatapos dito ang problema ko ito. Pag ikay namatay, patay ka rin, sakit ka. Yun nga. Amen? Kailan ba matatapos itong problema ko ito? Matatapos din yan. Bawat problema nagsasabsad din yan. Balita kay Bong Rebilla, kay Rebilla, at saka kay napabalita ko ba? Hindi na. Kailan ka lang nakabalitaan nyo, makakalaya na yan. Ako niya, si Gloria, dati hindi walang makalabas-labas, galit na taong bayan. Ngayon, pinapayagan na dumano ng Paskuhan. Dumadalo na ng patay ng ako. Ako, kailan ka lang, alam niyo kung ano ibibigay dyan? Kagaya ng binigay kay Ira. Pardon. Tingnan si Ira. Hindi mayor na ngayon ng Makati ng Manila. Ay, nawawala rin. Ang tao kasi nawawala rin yung galit. Nasasubsidies yung chismis. Yung daing, naging balyena. Wala sa kalang babalik sa daing na. Matatapos din yan. Amen? Pag natakot kayo, ayari. And then lastly, tingnan niyo po, verse 11, and yet I am strongest day. Pinag-usapan natin paano magpatuloy hanggang 2015, ha? I was in the day that Moses sent me, as my strength was then, even so is my strength now, for war, both to go out and to come in. Verse 1, now therefore, give me this mountain, whereof the Lord speak on that day, for the herders on that day, how the Anakites were there, and that the cities were great in fence. If so be the Lord will be with me, then shall be able to drive them out. May excited siya, no? Pinakamahirap na lugar ang kanyang kinuha. Unang bundok. Pangalawa, na-impress ko na sa inyo, hindi lang pangkaraniwan tao yung kanyang palalayasin, mga anak ni Anakites, mga higante. Alam niya mga kapatid, sabi niya, mas maganda. Alam niyo dapat hindi mawala sa inyo sa 2015, excitement. Huwag niyong iialis nila. Lagi dapat excited. Itong 2015, may magandang mangyayari sa akin. Excited ako dyan. Yung business namin, lalago na. Puputi na ako sa 2015. Amen? Amen? Nakailang bariksak na ako, bagsak, papasa na ako ngayon. Ganun. Positive! Kasi pag naging negative kayo, hindi kayo mag-review na mag-review. Huwag nyo maalisin yung excitement. Wala na akong pera, magkakapira. Hindi ang susunod. Pero hindi naman natin yung palad ko. Hindi mo natin natin ang palad na magkakapira. Kung sa ibuhin lang yan, sa kakalipunga. Okay? Hindi ba sila natin ang paako ang naglalaya sa kondo? Hindi, huwag na kayo maniwala sa mga tradisyon na yan. May nahulog na baso, may nahulog na kutsara, may nahulog na pinilog na bisita ang lalaki. Pag kutsara ng babae, paano pagsabay bakla?
Ano naman tayo, wala nang bagong malisikupin yung plato. Maglalagay ng mga bilog-bilog. Hey! Noong unang panahon, bakit bilog-bilog po nilalagay sa lamesa at bago sa lubungin ng New Year? Kasi ang pera nun, bilog! Ang bilog po ngayon, ang pinakamalaki, 10 piso. Huwag kayong maglagay ng mga bilog square. O kaya rectangle. Bakit? Yun ang pera ngayon. O kaya kulay, kaya itsurang credit card, itsurang debit card. Sino dapat? Huwag yung bilog, pag bilog 10 piso mo. Wala kang marami 10 piso. Dumami man yung 10 piso, ang hirap mo yung bukatin ng 1,000 10 piso. Huwag bilog-bilog! Haba! Iman! Swerte na ako kasi bilog-bilog. Mga kapatid, ay sa Kristiyano po ang swerte talagang pag nasa Panginoon kayo. Kasi nyo, lahat ng bilog, pati mata, pati siguro, lahat na, nilagay nyo, pati tuloy yung iba sa inyo, pati yung anong lalagay sa mata. Contact lens. Ha? Contact lens, bilog na bilog, kaya malayo pa kayo, nakamulaan. Pastor, swerte. Lagyan ka rin yung bulak yung ilong ninyo para bilog na bilog din. Pastor. Ayan, minsan ganun tayo eh. Walang bilog-bilog. Mga kapatid, huwag maawalis po sa inyo. Ako, excited ako sa 2015. Bakit? Kasi 2015, yung mga goal natin, ilagay natin na kasi pag excited ka, hindi ka na mawala ng goal. Hindi ka na mawala ng plano. Isubukan mo discourage ka. Ay, ako na magplano. Pag nila 2012 pa yung plano ko na yan, naku, 2014, nalang taon na mamatay mo. Naku, hindi ka na magpaplano, hindi ka na mag-iisip, hindi ka na kikilos, kasi discourage ka, ay excited ka. At tingnan yung mga excited, pag naluluto, ay hindi masarap naluto. At pag dati ko, ito talaga namang baliktad sa sikura mo. Tama namang baliktad na. Sukay. Mga kapatid, huwag niyo pong alisin yung excitement sa buhay. Excitement, alam niyo po pag sinabi excitement, hindi na ang meaning, it is the capacity to adhere goal in life. Tingnan po, it is a capacity to adhere goals in life. At the same time, ito raw po yung nagbibigay sa inyo ng yung it is also capacity to give an extra strength. Amen. Not only to adhere, but also sabi ng Biblia, capacity to what? Para may extra strength ka. Na kung ba, para pa yung umakit ka sa bundok, kunti na lang, maakot mo na. Kunti na lang, makakapit na. Parang si Mrs. Ay, ayan o, malapit ka na. Palapit mo. Nakakapang na ako. Nakaapat na stage ka na. Malapit ka na, bakit? May apat pa. At least nakaapat ka na. Ay, kailan kayo matatapos itong buhay na ito. Tatapos din yan. Makapagpakamatay na. Ay, di tinapos mo na mga. Wag. Kung may problema, ano ka nangyari? Tapos yun! May panibagong buhay. Malay mo 2015, makatagpo ka na ng iyong tall, dark, and handsome. Ang sama. Malay nyo! Makatagpuan nyo na yung hinahanap. Mga kapatid, huwag alisin yung excitement sa buhay. Always excited. Amen? Every day, every hour, every morning, great is thy faithfulness. Sabi ng Biblia, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? Ito sabi, ang tuwing umaga, lagi may bagong Diyos dyan. Lagi may bagong Diyos dyan. Ano naman kayang bago sa 2015? Ano naman kayang problema matadaanan ko sa 2015? Ano naman kayang pagluha ang aabutin ko? Ano naman kayang ano naman pagbawa ko ng sticker? Uba ka na eh! Eh kung pera kahit may problema, pero dami ko nadaan ng problema, napagtagumpay ko. Bilangin mo yun, may excite kayo eh! Amen! May mga pagkukulang, babawi ako 2015. Eh, ganda. Ganun po yan. Kasi yung mga tao natin parang buba na. Dito na lang ako. Magbubuhay
Ay, patay. Abot mo. Ay, pero subukan mo. Tatandaan nyo? Ay, nakikinig mo ba kayo? Alam nyo, yung kapitbahay natin yan. Oh. Maglakad yun eh. Aba! Sinunod ni Jonas yun. Puro na. Abay, nakakayaw na. Abay, yung masunugin ko. Walang masunugin bakit? Nakasamakan niyo. Ako pa may extra script eh. May excited ko na pag may sunug eh. Di ba? Ba't kailangan mo masunod bago may excited? Sana matuto tayo. Sana lumago tayo. Hey! May panibago na namang biyaya ng Diyos sa 2020. May mangyayari na namang magaganda sa 2020. Yan. Matatanggap na ako sa naplayan ko pambihira. 2014, tamang-tama, 14 ang pinaplayan ko. Pambihira na ako. Hindi mo lang tumanggap. Parang si Faith. Punta kami ng Star City. Excited siya lagi. Pumunta ka na. Dali kayo, dito kayo. Pagdating daw sinuka, di na pwede. Pagbalik. Ano yan? Hanggang sila nakasakal. Ikaw. Halika, dito tayo. Saan? Sa airplane. Walang sukat. Hindi ako makasakay. Oo. Ano lang yun? Hindi ka pwede dyan. Mayroon naman magpipwedihan. Bakit may sasasak mo yung sarili sa hindi pwede? Amen? Bakit mapipilitin mo sasasak mo yung sarili mo sa ayaw sa iyo dahil nakapakita sa iyo? Hindi mo magandang ka na magkakanta sa iyo kung nagpapuhan sa iyo. Amen? Mga lalaki sa mga, alam mo, pag yan na naman lalaki sa buhay, hindi mo sasagutin yan. Huwag ka mag-chika dyan. Mag-discourage ka lang dyan. Amen? Pumunta ka mo sa, ay, ang bihira sa ano naman ito? Ito, punta ka nun. Huwag ka magpa-charming. Huwag ka magpa-charming dyan sa mamatay ka lahat ng lalaki, hindi mo sasagutin. Huwag ka magpunta nun. O, di-discourage kayo doon. Amen? Dapat kayong excited, gawin yung best ninyo. Ako naniniwala, may magandang mangyayari sa 2050. Amen? Kaya ako, sabi ko, 2050. Sama-sama tayo, lalago tayo, magpapatuloy tayo. Puro punta tayo ng second floor. Amen? Kung ayaw nyo, may iwan kayo sa baba. Lalagyan ko kayo ng maliit na 10 lighting na LED dito sa baba. Diyan kayo makikinig. Ayaw nyo makati. Dream with me. Fly with me. Walang imposible sa ating. Kaya natin ito ngayon. Salamat po Panginoon ngayong gabi. Salamat po sa kabutihan sa amin. Kaya nating mga may pagkakataon. Matutunan lang po namin ang tatlong ito. Sa buhay namin, paano kami mananatili sa aming buhay at sa paglilingkod. Maging close kami sa aming leader. Dahil kami communicate sa kanya. Number 2, maging positibo kami sa aming mga iniisip. Number 3, huwag mawala sa amin ng excitement. Sapagkat sa excitement kami, halos hindi kami makatulog. Ang dami namin nagagawa. Ang dami namin pinaghahandaan. Ang dami namin naiasikaso. Excited kami. Tulungan niyo kami, Panginoon. Nagpaplano kami. Bakit ganun ang tao na excited? Kaya ang Panginoon ito yung mangyari sa buhay ng bawat isa. Huwag kami lagi parang lantang gulay. Tapos na ang 2014. May panibagong pagkakataon sa 2015. Harapin namin, kasama namin Panginoon. Kaya ang pinadalangin ko, salamat sa iyo ngayong gabi sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo.